Kristiyano, gusto ng Diyos na tayo po ay mabuhay din. Higit pa doon sa ating nakikita, mabuhay tayo doon sa pananampalataya. Ano nga muli ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Yan, paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Kaya nga sabi rito, faith is the conviction that something is true because God promised it even if we do not see it. Ano pa? Yan. Ito na po ay tayo naniniwala na kahit ang mga bagay na hindi natin nakikita, ano po ay totoo, kumbinsido tayong totoo ito sapagkat ito ay nakabatay doon sa pangako ng Diyos. Yun ho yung ibig sabihin ng pananampalataya, na kahit hindi pa man natin nakikita o hindi pa natin nakita, yun ho ay pinaniniwalaan natin sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi ho nito, nangako nito. Okay? Kaya sabi nga, while we may not see everything God is doing, sabi to, we can feel His hand moving in our lives. Tandaan natin, ang Diyos kailanman ay hindi pa natin nakita in person. May nakita na ba sa Diyos? Wala pa, ano po, hindi pa natin siya nakita. Pero bakit tayo naniniwala ho sa Kanya? Samantalang hindi naman natin siya nakikita. Kaya nga yung ibang tao, gumagawa ng sarili nilang Diyos ayon sa kanilang sariling imahinasyon. Di ba? Na kahit hindi naman yun talaga ang larawan ng Diyos, gumagawa sila ng Diyos kasi gusto nila yung may nakikita sila. Di ba? Bagamat minsan ang tao ay nagsasabi na hindi naman yun ang sinasamba actually namin eh. Ang Diyos naman talaga sinasamba namin. Kailangan gusto namin mayroong object. Gusto namin mayroong nakikita kasi nga doon ho tayo nasanay bilang tao sa mga bagay na nakikita natin. Kaya pati yung Diyos na gusto nating sambahin, gusto natin, nakikita rin siya. Pero yun nga lang ang problema dahil ang Diyos ay nagsasabi, siya ay Espiritu. Therefore, hindi siya nakikita. Kaya nga ho, tayo as Christian, naniniwala ho tayo sa Diyos kahit hindi po natin siya nakikita. Kailangan, kahit hindi natin siya nakikita, nararamdaman ho natin siya. Nararamdaman natin yung kanyang kamay na gumagawa sa ating pong buhay. Di ba? Nararamdaman nyo ba? Nararanasan nyo ba ang Diyos sa inyong buhay? Nararanasan nyo? Yan, hindi natin siya nakikita pero mararanasan natin siya sa ating pong buhay. Kaya naniniwala tayo na talagang merong Diyos kasi nga nararanasan natin siya sa ating pong buhay. Okay? Mayroon niya pong kwento, isang bata na nagpalipad ho ng saranggula. Dahil ang kanyang saranggula ay napakaganda, ito ho ay talagang lumipad ng matayog, Talagang habang kanya hong pinapalipad, ay ang ganda ho ng lipad ng saranggulang ito at talagang tumaas hanggang sa nakarating po dun sa ulap. Hanggang sa dumating sa punto na dahil maraming ulap, natakpan ho yung kanyang saranggula. Pero hindi niya binitawan, hawak-hawak pa rin niya. Ngayon mayroon pong isang lalaki na lumapit po sa kanya. Sabi po, papaano mo malalaman na nandyan pa rin yung saranggula samantalang hindi mo na siya nakikita? Sabi niyang bata, hindi ko man siya nakikita pero nararamdaman ko siya sa pamamagitan po ng tali na hawak-hawak ko. Yan. Isang ganyan ho tayo. Ganyan ho tayo ganyan ho yung pananampalataya na meron ho tayo. Hindi man natin nakikita ang Diyos, pero nararamdaman natin siya sa ating pong buhay. Okay? Kaya nga mga kapatid, napaka-importante ho ng pag-unawa at pag-intindi natin sa pananampalataya sapagkat ang pananampalataya, pag pinag-usapan po natin, ito'y napakarami hong klase ng pananampalataya. Ito'y nakadepende doon sa object. Okay? Sabi ito, faith is trusting God even when we cannot see the big picture. No, kahit hindi pa natin nakikita yung kabuuan ng larawan, ay naniniwala ho tayo at nagtitiwala tayo sa Diyos sapagkat siya ho ay Diyos. Yan ho ay ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, napaka-importante po natin napaka-importante po ng word na faith. At once again, ang faith ay marami pong ibig sabihin yan. Marami pong
ibig sabihin niyan, nakadepende ho doon sa object. Nakadepende po yun sa object. Katulad halimbawa, lahat tayo ay nananampalataya na may Diyos. Amen ba yun? Naniniwala tayo na may Diyos. Maging yung unbeliever, naniniwala rin sila na may Diyos. Di ba? At maging si Satanas, naniniwala din na may Diyos. So lahat naniniwala na may Diyos. Pero, sino ho ang mayroong totoong pananampalataya o paniniwala na mayroong Diyos? Sino yung tao na kinalulugdan ng Diyos, na naniniwala ho talaga sa Kanya? Sila po yung mga taong mayroong totoong pananampalataya ayon sa sinasabi ng Diyos. Okay, ngayon mamaya titingnan po natin kung anong klaseng pananampalataya dapat meron ho tayo para ho ang Diyos ay malugod sa atin at makita talaga sa atin yung mga pananampalataya na iyon. Kaya nga sabi nga sa ating pinag-aralan, live by faith. Kaya lamang yung faith na ito ay dapat maunawaan ho natin anong klaseng pananampalataya ang dapat natin ipamuhay. Okay? Sabi rito, dapat natin maunawaan if we have faith, we must not fear. Sabi ito, if we have faith, we must not fear, but trust God fully who holds our life. Okay? Bakit? Kasi nga yung faith at saka fear, yung faith at saka fear, magkasalungat po sila. Kapag mayroon pong faith, ang isang tao, yung fear na wawala ho sa kanya. Pero kapag nariyan ho yung fear, yung faith ay nawawala. Kaya hindi po pwedeng pagsamahin yung faith at saka fear. Iyon ay magkasalungat. Kaya ang papairali natin lagi sa ating buhay ay walang iba kundi yung faith. Hindi po yung fear. Fear. Fear ba? Fear. Sinsya na kayo. Pagka-Bisaya ko minsan talagang lumalabas eh. Okay? Okay, tuloy po natin. Sabi nga, meron pong isang tao na hindi ho nangyari dito sa atin doon sa ibang bansa. Kasi meron pong bansa na talagang nag-yellow po ang kanilang lugaran po. Meron pong isang ilog, na naging frozen po siya dahil sa sobrang lamig. Ngayon, meron po isang taong naglakad doon sa frozen lake. Sabi naman, tumawid po siya sa isang ilog, pero yung kanyang tinawiran ay tubig, tubig, kaya lamang matigas na tubig. Kasi nag-frozen na siya. Habang siya tumatawid, kaya lang sobrang linaw po ng tubig, naging crystal clear na po yung tubig. Kaya pagtingin niya, ang lalim ho, maabot po dun sa ilalim, yung kanyang tanaw, kasi nga, pero matigas. Yon. Kaya lamang, nung siya po naglalakad, pagdating sa gitna, natakot po siya. Bakit natakot? Kasi nga, baka biglang mapansin niya, baka lumambot yung yelo, tapos bumagsak siya, malunod siya, gano'n, lumubog siya doon. Pero, ang kayang ginawa niya, habang siya naglalakad, sa sobrang takot, gumapang na lang siya para makatawid. Gumapang siya. Di mo? Ngayon, habang siya gumagapang, dahan-dahan, bigla hong may dumaan na isang truck na napakalaki, punong-puno ng troso. Yan. Pero, nung dumaan po yung truck, nakatawid naman. Doon lang niya na-realize, matibay naman pala yung yelo na yon. Matibay naman pala, hindi naman pala babagsak. So minsan ganun ho tayo. Hanggat hindi natin nararanasan at hanggat hindi natin nakikita, hindi ho tayo naniniwala. Okay? Hanggat hindi natin naranasan at hanggat hindi natin nararanasan, minsan ay hindi tayo naniniwala. Pero mga kapatid, ang gusto talaga ng Diyos sa atin ay maniwala ho tayo kahit hindi pa natin nararanasan. Kasi lagi sa Biblia, doon gumagawa ang Diyos sa panahon na tayo po ay humahakbang sa pananampalataya, nabubuhay sa pananampalataya. Doon ho nangyayari ho ang miracle. Okay? So ngayon sa umaga ito sa ating pag-aral, sabi nga, God wants to strengthen our faith. Gusto ng Diyos na palakasin ang ating pong pananampalataya. Lahat ba tayo may pananampalataya? Yan. Saan galing ang pananampalataya ho natin? Yan. Parpariha, sabi nga sa
ating mga pag-aaral, actually, meron po tayong lesson dito sa ating pong discipleship, tayong lahat ay nagsisimula sa pari-parihang pananampalataya. Kasinlaki ng mustasa, ayon sa sinasabi ng Biblia. Pero yung paglago ng pananampalataya, hindi ho magkapantay. Magkaiba-iba ho tayo ng paglago. Di ba? Merong iba na babansot, merong iba ay mabagal, merong iba ay mabilis na lumago yung kanilang pananampalataya, kaya mabilis din na mamunga. Di ba? Nagsisimula tayo sa, halimbawa, kasinlaki ng, ito Filipino version, kasinlaki ng munggo. Hindi ho, mustasa kayo sa ibang bansa iba ho yung mustard seed sa atin dito, sa mustard seed nila doon sa doon sa Israel, Kung sa atin, halimbawa, kasinlaki ng munggo pananampalataya, pare-pareho tayong lahat, mga Pilipino, nagsimula sa kasinlaki ng munggo ng pananampalataya. Okay? So, ang gusto ng Diyos, lumaki ho ito na magkasinlaki ng buto ng mangga. Kasi munggo nagiging mangga. Yan. Malaki bang mangga? Yung buto ng mangga, siyempre mas malaki kung ikukumpara natin sa munggo. Di ba? So, ibig sabihin, lahat tayo ay gusto ng Diyos na lumaki yung ating pananampalataya. So, ayon ng Panginoon na nagkaroon tayo ng faith, bagamat ito ay powerful na, yung small faith na yon, pero gusto pa rin ng Diyos na talagang lumago yung ating pananampalataya. Kaya lang ang tanong natin, anong klaseng pananampalataya dapat meron ho tayo na iyon ho ang dapat nating ipamuhay na pananampalataya. Kaya nga, live by faith. Okay? So ito po, una po nating pag-uusapan. Anong klaseng pananampalataya? Sabi rito, faith that believes God's word. Okay? Yun ho ang pananampalataya na dapat meron ho tayo. Pananampalataya na naniniwala sa salita ng Diyos. Okay? Sa Romans chapter 10 verse 17, sabi roon, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Saan nanggagaling? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, dapat nating maunawaan at maintindihan na although sinasabi po natin lahat ay meron hong pananampalataya, may paniniwala, pero ang gusto ng Diyos na pananampalataya na ito, na gusto niya ipamuhay natin, yung pananampalataya unang-una na nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yun ho ang tunay na pananampalataya na meron ho dapat tayo. Diba? Nagsimula naman tayo, di ba tayo sa mundong ito ay, o sa Pilipinas, tayo tinaguri ang mga Christian country, kaya lahat ng Pilipino ay Kristiyano. Pero hindi naman lahat talaga totoo. Nagiging Kristiyano lang ang tao kapag mayroon siyang Kristo. Parang ganoon din, lahat tayo ay mayroong pananampalataya, pero hindi lahat ay totoong pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon ay pananampalataya na nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ito, faith begins when we hear God's word. Kaya mga kapatid, tanda natin, yung pananampalatayang ito na ating pong pinag-uusapan, dumating lamang ito sa atin simula nung tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, hanggat ang isang tao ay hindi nakapakinig ng salita ng Diyos, wala ho siyang ganitong klase ng pananampalataya. Kasi dami nga ang klase ng pananampalataya Ang gusto ng Panginoon na ipamuhay natin yung pananampalataya na nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay, naintindihan natin? Okay, sabi nga, everything in our Christian life begins from hearing the Word of God. Now, lahat sa buhay Kristiyano, nagsisimula iyon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ho tayo naging Kristiyano hanggat hindi tayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen ba yon? Hindi tayo naging Kristiyano kung hindi tayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Kasi nga, ang salita ng Diyos siyang nagsasabi sa atin para tayo ay maging Kristiyano o kaya makilala natin si Kristo. Kaya kailan nangyari yon? Nung tayo po'y nakapakinig. Okay? Kaya, paano naging Kristiyano isang tao? Nung tumanggap siya kay Kristo Jesus bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas. Katulad ng sinabi ko kanina, although tayo pong lahat ay sinasabi po natin, hindi lang tayo, kundi maging sila ng mga nasa labas ay nagsasabing Kristiyano, pero hindi ho lahat ng tao na nagsasabing Kristiyano ay Kristiyano nga. Ang Kristiyano
totoong Kristiyano ay may Kristo sa kanyang buhay. Diba? Connected siya sa Panginoong Hesukristo. Siya ay tagasunod ni Kristo. Kaya kapag wala si Kristo sa kanyang buhay, wala siyang halaga, wala siyang kwenta. Kaya nga, mayroong nga nagsasabi na ang Christian, ang root word noon ay Christ. Di ba? Tapos mayroong natitirang tatlong word o letter, itong I-A-N. Na ibig sabihin, without Christ, I am nothing. Di ba? I am nothing. Wala akong halaga, wala akong kwenta kung wala ho si Kristo. Kaya ang tunay na Christian, may Kristo. Doon lang ho siya nagkaroon ng halaga ang kanyang buhay. So everything in our Christian life begins from hearing the Word of God. So hindi na magiging Kristiyano isang tao kapag hindi siya unang-una nakapakinig ng salita ng Diyos. Okay? Sabi nga rito, even our salvation, take note even our salvation starts from hearing the Word of God. May proseso kasi yan na nangyari at naganap sa ating pong buhay bago tayo naligtas. Mayroon bang tao, makinig kayo mabuti, tatanong ko lang, mayroon bang taong naligtas na hindi nakapakinig ng salita ng Diyos? Sa palagay nyo, mayroon ba? Taas ang kamay na nagsasabing meron. Mayroon kayang taong naligtas o maliligtas na hindi nakapakinig ng salita ng Diyos? O ganito po yan, pakinggan po nating mabuti. Sabi kasi ng Bible, sabi ng Panginoong Hesus, ipapalaganap ang salita ng Diyos hanggang sa lahat ng tao sa kahudarating ang wakas. Ang problema, hindi pa naman talaga hanggang ngayon, hindi pa naipapalaganap. Mayroon pa rin mga lugar sa mundong ito na hindi pa rin nararating ng salita ng Diyos. Ano po? Paano yung mga hindi narating na salita ng Diyos? Ang tanong, nung namatay ho sila, ligtas ba sila? Maliligtas ba sila? Umisa ng mga katanungan na kung saan na hindi na dapat natin pakialaman. Bahala na ho ang Diyos doon. Kaya lang pinapakialaman ho natin Pero dahil pinakialaman na natin, bigyan natin ng konting kasagutan. Hindi ko alam kung makapagbibigyan ng satisfaction sa atin. Ano po? Pero ito po ang gusto ko pong sabihin, na kapag sa ating panahon, simula nung si Kristo Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang kaligtasan ay nakabase po sa pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Doon nakabatay ang ating kaligtasan. Biyaya ng Diyos yun para sa atin. Paano yung mga taong hindi nakarinig paminsan, kahit minsan, tungkol kay Kristo Jesus? Di ba? Dahil wala pang nakarating sa kanila, hindi pa nakarating sa kanila yung balita tungkol kay Jesus. Dahil sila po ay nasa kabundukan, nasa remote area. Paano? Tapos namatay ho sila. Ang tanong, maliligtas ba sila? Well, kung halimbawa dumating sa punto na ganon, ang Diyos naman ay hindi naman siya liko. Siya po ay fair, just God po siya. Makatuwirang Diyos. Hindi naman siya basta-basta hindi naman niya basta-basta hahatulan yung tao nang hindi po idadaan sa proseso. Hahatulan pa rin po. Pero ito dapat nating maunawaan, kung sakaling hindi man sila nakapakinig talaga ng salita ng Diyos, hindi sumagi sa kanilang isipan yung tungkol sa kay Kristo Jesus na siyang daan patungo sa kaligtasan, mayroon pong kalikasan na nagsasabing merong Diyos. Mayroong kalikasan na nagsasabing mayroong Diyos. Ang tao nilikha ng Diyos na mayroon pong hinahanap sa kanya pong buhay. Mayroon pong, sabi nga ang kanyang puso ay mayroon pong puwang pwesto na walang ibang pwedeng pumwesto dyan kundi ang Diyos lang. Kapag hindi po hinanap ng tao ang Diyos sa pamagitan po ng kalikasan o ng kahit anumang paraan, ang taong ito ay mapapahamak. Kasi talagang nilikha tayo ng Diyos na para ho sa Kanya. Para ho sa Kanya. Kaya ho dapat ang tao ay maghanap talaga sa Diyos sa anumang paraan. Sa anumang paraan. Kaya nga sabi ko, hindi na natin dapat pakialaman yon dahil ang Diyos ho ang may hawak po noon. Ang Diyos ang nakakaalam kung sila ba ay maliligtas o hindi. Bahala na ho ang Diyos. Kaya sa atin, sa ating panahon, wala ho tayong ligtas. Dahil nakapakinig na ho tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga ho,
Nasa sa atin na ngayon kung gusto natin maligtas o hindi. Di ba? Dahil ang kaligtasan ay nanggagaling saan? Sa pananampalataya, at ang pananampalataya nanggagaling saan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang pakikinig ng salita ng Diyos galing saan? Sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. At ang nangangaral ng salita ng Diyos galing saan? Galing ho sa Diyos. Sinugo ng Diyos, kaya nangaral, kaya ang tao ay sumampalataya dahil may napakinggan ho sila. Di ba? Kaya mga kapatid, mayroong proseso. Maging yung ating pong kaligtasan ay nanggaling din po yon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ho tayo ay nanampalataya. Bagamat sinabi pa ng Biblia, di ba? Sa Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang verse 9, for by grace you have been saved through faith. Diba? For by grace, you have been saved through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Not of works. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Okay? Kaya mga kapatid, dapat natin maunawaan na ang kaligtasan, galing pa rin po yon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya lahat ng mayroon ho tayo sa buhay Kristiyano, pananampalataya man yan, yun ho ay nagmula ho sa pakikinig pa rin ng salita ng Diyos. Kaya yung pananampalataya na gusto ng Panginoon na mayroon ho tayo na dapat ho natin ipamuhay, yung pananampalataya na naniniwala sa salita ng Diyos. Bakit ho natin pinagdidiinan yon? Kasi nga mayroon pong mga tao na hindi ho lubusang naniniwala, o relihiyon mga reliyon na hindi lubusang naniniwala sa salita ng Diyos. Paano natin nalaman? Kasi mayroon pong mga grupo o kaya reliyon na maliban sa salita ng Diyos, sa Bible, mayroon pa silang ibang aklat. Sa atin, hindi ho kasi ganon. Kaya mayroon tayong tinatawag na sola scriptura. Sola fide, sola gracia, diba? Sola scriptura. Ano ba yan, Brother Joel? Apat ho kasi yan Sola Christos. Yan. Ibig sabihin po noon ay by faith alone, by grace alone, by scripture alone, by Christ alone. So yun po yung sinasabi po natin na when it comes to our faith, sa Bible ho lamang nakabatay. Yung iba kasi ganito, maliban sa Bible, mayroon pa silang ibang aklat na kanila hong pinaniniwalaan. Di ba? Kaya nga ho, ang gusto ng Diyos na pananampalataya, yung pananampalataya na talagang nagmumula lamang sa kanya hong mga salita, ang Bible, ang Biblia. Sapagkat ang Biblia, ito ho ay salita ng Diyos. Okay? The Bible is the Word of God. So therefore, ang salita ng Diyos, dito po nanggagaling ho dapat ang ating pong pananampalataya mula ho sa salita ng Diyos. Okay? Naniniwala ba kayo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan? And every time na ito po ay sinabi ng Panginoon, na isinulat niya sa banal na kasulatan, lahat ng yan ay magkakaroon ng katuparan. Yan, kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Di ba sabi ng Bible, the Word of God is living and active, buhay at mabisa. Ito ay tumatagos sa pinaghihiwalayan ng buto at kaluluwa, sa mga kasukasuan, at nakakaalam sa iniisip po ng tao. Diba? Basahin nyo na lang. Baka nagkahalo-halo, nagkabalibaliktad na. Ando doon sa Hebrews chapter 4 verse 12 po yun. Mababasa po natin. So, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Every time na ito'y binanggit ng Panginoon, ipinangako ng Panginoon, mayroon pong mangyari at magaganap. For example, mayroon tayong mga halimbawa sa Biblia. Ang Wall of Jericho. Alam niyo po yung kwento dyan. Yung Wall of Jericho ay sobrang napakatibay po niyan. Pero dahil sinabi ng Diyos na ito po ay babagsak, nangyari ba? Yes, bumagsak. Because the Word of God is so powerful. Di ba? Pinatibay po. Kaya nga sa panahong iyon, sa panahon po noon, ng mga Israelita, ang kanilang isa sa mga pinakamahirap na kalaban ay ang Jericho.
sapagkat ang Jericho ay pinatibay po yon, nilagyan po ng talagang matibay na pader na kahit sinong kaaway hindi pwedeng makapasok at isang pintuan lamang, may gwardiya pa. Kaya may nakalagay pa, no ID, no entry. Yan, di ba? Kaya hindi pwede pasukin talaga. Kaya pag may papasok doon, talagang sisiyasatin muna. Hindi basta-basta mapasok sila. Ano po? Pinatibay po yon. Pero, nang dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, nung sinabi ng Diyos, pababagsakin ang Jericho, nangyari po yon. Because the Word of God is so powerful. Di ba? Kaya nga, ito ang pinagawa sa kanila ng Diyos. O kayo na mga Israelita, ganito lang gagawin yon. Hindi nyo kayang pabagsakin yung wall ng Jericho, pero ito pababagsakin natin sa pamamagitan ng masalita ng Diyos. So, 7 araw, araw-araw, ikot po kayo sa paikot ng Jericho. Kayo po ay magmamarcha silent lang, in a silent way. Ano po? Basta ikot lang kayo, pray. So, gagawin nyo sa loob ng 6 na araw. Then pang 7 araw, sabing ganon, ay umikot kayo ng 7 beses. Yan. 7 times. Pagka ikot yung 7 times, ang gagawin nyo ay sabay-sabay kayong sumigaw, magpuri sa Diyos, hipa ng mga tambuli, yan, lahat gawin nyo na talagang mabulabog yung lahat ng mga taga-Jericho. So ginawa ho yun ng mga Israelita. Anong sabi? Pag sigaw ho nila, biglang gumuho yung napakatibay na pader. Alam niyo yung pader nila noon, na hindi po yun katulad ng pader natin ngayon na hollow blocks lang na 4 inches o kaya 6 inches na pader. Hindi po, yun ay mga malalaking bato na pinagpatong-patong para maging matibay. Malaking bato na matitibay po yun. So yun po yung wall of Jericho. Pero pinabagsak ng Diyos dahil po sa kanyang salita, dahil sinabi ng Panginoon, nothing is impossible with God. Okay, si Sarah, halimbawa, sabi nga, God said, Sarah would have a child in her old age. Ano po? Dahil sinabi ng Diyos, ano sabi? Siya po ay nagkaanak. Imposible? Yes, imposible. Di ba? Pero nangyari dahil sinabi ng Diyos. Bagamat si Sarah ay nag-alinlangan. Nag-alinlangan pa siya doon, di ba? Tumawa pa nga eh. Ako? 90 years old na? Wala nang katas. Pero wala nang asim, pero maasim na. Asim pa. Diba? Pero nanganak pa rin ho siya dahil sinabi ng Diyos. Di ba? Kaya wala ho imposible sa Panginoon. Kaya pag sinabi ng Diyos, ito ay mangyayari. Si Lazarus, di ba, nung nireport sa Panginoong Yesus ng mga alagad, sabi, patay na si Lazarus na iyong kaibigan. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Hindi siya patay. Natutulog lang siya. Muli siyang mabubuhay. Di ba? Kaya nga si Jesus, sabi niya, nagpalipas pa ng 3 araw bago puntahan si Lazarus na may sakit. Pero ang tutunon patay na siya sa Lazarus. Pero sabi nga noon, after 3 days, nung pumunta ho siya, patay na nga si Lazarus, nalibing na talaga. Pero gayon pa man, nabuhay dahil sinabi ng Panginoon na mabubuhay siya. Di ba? Mabubuhay siya. Kaya nga mga kapatid, pag sinabi ho ng salita ng Diyos, ito ho ay mangyayari at magaganap. Di ba? Every promise of God came true. Talagang mangyayari. Bakit? Kasi nga, ito ho ay totoo. Makatotohanan. So therefore, dahil ang salita ng Diyos ay makatotohanan, gusto ng Panginoon na doon ho tayo maniwala at manampalataya. Sa kanyang mga salita, i-anchor natin yung ating faith doon sa salita ng Diyos. Maraming klase ng pananampalataya. Maraming klase ng paniniwala. Pero ang gusto ng Diyos sa pananampalataya, yung pananampalataya sa kanyang mga salita. Pananampalataya na nakaangkla sa kanyang mga salita. Kaya pag sinabi ng Diyos, ito ay totoo at mangyayari. Okay? So, yun ang klase ng pananampalataya na gusto ng Panginoon na mayroon po tayo. Sabi nga, God's word never fails. Di ba? Ang salita ng Diyos, hindi ito mabibigo. Heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Yan. Ganun ho ang salita ng Diyos. Ito'y ginagarantiyahan ng Diyos, kaya mananatili ito magpakailanman. Kaya mayroong illustration dito. Halimbawa, sino sa inyo dito ang mayroong pong pera na 1,000? Di ba?
Walang gusto maglabas. Baka may offering eh. So lahat tayo ay nakakilala sa pera. Di ba? Ang pera na meron tayo ay kapirasong papel lang. Halimbawa, yung mga perang papel, papel lang naman yun eh. Doon sa office, ang daming papel doon eh. Pero ang papel ay pwede maging walang halaga. Pero ang pera, kaya nagkakaroon ng halaga dahil sa Sabi rito, dahil ito po ay ginagarantiyahan ng ating gobyerno. Naintindihan natin? Kaya nagkakaroon ng halaga. So lahat halimbawa ako'y magugupit ng bond paper. Kasi laki ng pera. Tapos lalagyan ko 1,000. 500. O di ba? Tapos ibibili ko sa iyo. O yun pa, 1,000 may nakasulat pa. Ang tanong, tatanggapin mo ba? Hindi kasi wala hong garantiya galing sa gobyerno. Di ba? Fake ho yun eh. Kahit nga yung mga fake hindi pa rin natin tinatanggap na kaparihan na talaga doon sa tunay. Di ba? Hindi pa rin natin tinatanggap kasi hindi ginagarantiyahan ng gobyerno. Pero kung atuusin, kapirasong papel po yan. Di ba? Pero bakit nagkakaroon ng halaga? Kasi nga ginagarantiyahan ng gobyerno. Di ba? Yung pera natin na nagiging yung hindi na tinatanggap, ang tawag doon? Napapaso na di ba? Mayroong hangganan din yung pera natin na kahit mayroon pa tayong lumang pera, kahit nandoon pa rin po yung halaga, yung number, pero wala na ho siyang halaga, hindi na natin pwedeng ibili, hindi na tinatanggap. Bakit? Kasi hindi na ginagarantiyahan ng gobyerno. Mga kapatid, gusto nating sabihin ay ganyan din ho ang pananampalataya na nanggagaling sa salita ng Diyos. Dahil ito'y galing sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ginagarantiyahan ng Diyos magpakailanman. Kaya heaven and earth will pass away, but my words will remain forever. Habang buhay po ang garantiya ng Diyos para ho sa kanyang mga salita. Kaya dapat ho tayo ay manangan sa salita ng Diyos. At doon natin iangkla ang ating pong pananampalataya. Kaya sabi ito, in the same way, the promises of God are guaranteed by God Himself. Yung mga salita ng Panginoon. Ginarantiyahan po niya yung mga pangako ng Panginoon. Kaya kung sinabi ng Diyos, sabi ito, it will happen. Kung sinabi ng Diyos, ito'y magaganap, ito'y mangyayari. Okay? Naniniwala ba kayo na mga salita ng Diyos ay mangyayari? Wala hong imposible ho sa Diyos. Lahat ng salita ng Diyos ay magaganap at mangyayari. Kaya dapat sa salita ng Diyos lamang tayo manangan. Ito yung pananampalataya na gusto ng Diyos na meron ho tayo. Pananampalataya na nakaangkla doon sa salita ng Diyos. Faith that comes from the Word of God, faith that comes by hearing the Word of God. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi ho tayo nagsasawang ipangaral ang salita ng Diyos. Na kahit minsan paulit-ulit na ho tayo, pero hindi ho ito nawawalan ng halaga, hindi nawawalan ng kabuluhan, kasi doon ho tayo lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Katulad halimbawa ng halaman. Ang halaman, hindi po minsan lang dinidiligan. Naintindihan? Subukan yung halaman, nagtanim ka, tapos minsan mo lang diligan, tapos iniwanan mo na. Anong mangyari? Pwede ho siyang mamatay. Diba? Kaya bakit paulit-ulit dinidiligan? Samantalang paulit-ulit, pareha tubig lang naman ang inyong dinidilig. Pero paulit-ulit nyo ginagawa para lumago yung halaman na yon. Tayo, bakit paulit-ulit yung kinakain ho natin? O, di ba? Paulit-ulit. Kahapon, kaya umaga, kumain ng kanin. Tanghali, kanin pa rin. O dating hapon, kanin pa rin. Hindi ba kayo nagsasawa sa kanin? Di ba paulit-ulit lang naman natin ginagawa? Anong dahilan? Para tayo mabuhay, para tayo lumaki. Lumakas. O, di ba? Samantalang paulit-ulit lang naman yon. Ganun din ho sa salita ng Diyos. Kahit paulit-ulit iyan, hindi natin pinagsasawaan kasi nga, yun ang daan para tayo ay umunlad, lumago sa ating pong pananampalataya. Di ba? Doon nagsimula, sa pakikinig ng salita ng Diyos ang ating pananampalataya, diyan din po masusustain yung ating pananampalataya at diyan din po lalago at uunlad yung ating pong pananampalataya. Sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Anong mangyayari sa isang tao na titigil sa pakikinig ng salita ng Diyos? Anong mangyayari? Manghihinaw siya spiritually hanggang siya po'y mangangayayat na. Kaya minsan yung kanyang kaluluwa payat na, pero yung kanyang katawan ang laki pa. Pero yung kanyang kaluluwa pangliit na. Di ba? Hindi na diet yung kaluluwa, tapos yung katawan hindi. Mga kapatid, dapat nating maintindihan, napaka-importante sa atin yung ating pong kaluluwa. Pakainin natin lagi ng salita ng Diyos. Kaya yung pananampalataya na dapat mayroon tayo, pananampalataya na kaangkla sa salita ng Diyos. Okay? Pangalawa, sa ating pag-aaral, faith that bravely obeys. Yan, bakit one pa rin? Dapat pangalawa na yan. Okay. So, ang isa pang pananampalataya na gusto ng Panginoon na mayroon ho tayo, yung pananampalataya na talagang matapang na sumunod. Kumbaga, bravely obeys. Ano po? Ibig sabihin po niyan, yung pananampalataya na gumagawa, sumusunod. Pananampalataya na mayroon pong action. Bakit? Sabi ng Bible, James chapter 2 verse 17, faith without works is dead. Patay, walang kwenta. Sabi nga sa ibang translation, ang pananampalatayang walang gawa ay baog. Meron ganun eh. Meron ganun translation eh. Baog, walang kwenta, walang halaga. Okay? So, sabi nga, faith is not only believing, but faith acts. Ano po? Ang pananampalataya ay gumagawa. Paano kung hindi tayo umaksyon? Anong klaseng pananampalataya meron tayo? Pag hindi tayo umaksyon, ang klase ng pananampalataya na meron tayo ay patay. Yan, sabihin po natin patay. Di ba? Yun ang klase ng pananampalataya meron tayo kung hindi tayo gumawa, umaksyon. Ano po? Kaya nga, napaka-importante ng action. Halimbawa si Pedro. Tingnan natin si Pedro ha. Sabi to si Peter, he stepped out of the boat and walked in water. Di ba? Naalala po natin na si Pedro ay siya po yung kaisa-isang tao na lumakad sa ibabaw ng tubig, maliban kay Jesus. Kasi si Jesus ay lumakad din naman sa ibabaw ng tubig. Si Moises sa ilalim ng tubig. Gitna pa, sa gitna ba? Sa tagiliran ng tubig kasi nasa tagilid eh. Di ba? Pero itong si Pedro sa ibabaw ng tubig. Meron na ba kayo nakikita ng ganon? Lumakad sa ibabaw ng tubig? Meron ako nakikita yung mga magikero. Totoo kayo yun? Madaya yun, di ba? Meron atang kristal yun sa ibabaw eh. Ayan, si Pedro, siya yung kaisa-isang tao na talagang lumakad sa ibabaw ng tubig. Okay? Kailan nangyari yung miracle? Kay Pedro, sabi nga, the miracle did not happen while he was sitting. Hindi po nangyari ang miracle nung siya po ay nakaupo pa lamang. Di ba? Di ba, naalala po natin ang kwento? Nung sila po ay naglalakbay, papunta sa kabilang ibayo, habang sila nasa kalagitnaan ng dagat, baka kasi hindi pa alam ng mga kabataang spiritual na nandito. Yung kwento, kikwento na natin muna. Habang sila nalalakbay papunta doon sa kabilang ibayo, sila po ay dumanas ng unos sa kalagitnaan ng dagat. Okay? So ngayon, madaling araw po yun eh. Ngayon, kasi sabi ni Jesus, mauna na kayo tumawid doon sa kabilang ibayo. Hindi kasama si Jesus doon sa kanilang bangka. Ang naroon lamang ay yung 12 alagad. Kaya lamang sa sobrang hirap ng kanilang paglalakbay at halos lumubog na yung bangka, nagkaroon na sila ng takot dahil bumabagyo ho eh. Ngayon dumating ho si Jesus, sumunod ho sa kanila, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot ho sila kasi akala nila ay multo. Yan, natakot ho sila. Naku, may multo, may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sabing ganon. Ngayon, kinumfort po sila ng Panginoon Jesus at sabi na Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Yan. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, papariyanin mo ako sa mamagitan ng paglakad sa ibabaw ng tubig. Ano sabi ng Panginoon? Halika. Sabi ng Panginoon sa kanya, halika. So, nangyari ang miracle? Nung si Pedro ay hindi pa humakbang, nandoon pa sa bangka, wala pa muna ang miracle na nangyari. Kailan nangyari? Nung siya po ay bumaba o lumunsad
ano po, bumaba doon sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Doon lamang ho nangyayari. Kaya sabi to, it happened when he stepped out. Ano po? Mga kapatid, ganyan ho natin gustong ipakita yung pananampalataya na mayroon pong kalakip na gawa. Minsan ang himala ng Diyos ay hindi ho nangyayari kapag wala pa ho tayong ginagawang aksyon. Pero kapag tayo mag-step out, ano po, gumawa, humakbang sa pananampalataya, doon ho madalas nangyayari ang miracle ng ating pong Panginoon. Gusto niyo bang makaranas ng himala? Kinakailangan mag-step out talaga sa pananampalataya. Naalala po natin yung ating pong pagpapagawa ng bubong. Alam niyo po, miracle po yan eh. Kung bakit po nabuo yan. Dahil nung ating pong pinagplanuhan yan, yung bubong na yan, ay buo na ho yung pangarap, buo na ho yung plano, nabuo na. Pero ang kailangan na lamang ay isagawa, gawin. Kaya lamang nagkaroon po ng mga problema at hadlang. Kaya ho hindi natin agad-agad nagawa. Lumipas ho ang ilang buwan na hindi ho nasisimulan. Bakit? Kasi nga nag-aalinlangan. Ang dahilan ay maraming kinukonsider. Walang sapat na pera, walang ay kailangan ng permit, kailangan ng pakipagtulungan ng may-ari. Basta ang dami ho namin kailangan i-consider bago simulan. Sabi ko, bakit hindi na nangyayari yung aming mong plano? Bakit tagal na itong plinanuhan? Tapos ang plano ang pagsasagawa na lang ang kulang. Kaya noong minsan nag-usap yung mga tatay, sabi ko sa mga tatay, simulan na ho natin. Total, meron naman na tayong plano, kinakailangan humakbang lang tayo sa pananampalataya. Mabubuo din, matatapos yan. Kung hindi man natin mabigla, at least kahit paunti-unti, gagawa at gagawa ang Diyos. And true enough, sinimulan hanggang sa natapos. May permit, may sumita, wala. Ngayon, wala na siyang karapatang sumita. Tapos na eh. Di ba? Tapos na eh. Bakit? Kaya ho nangyari, natapos din kasi humakbang tayo sa pananampalataya. Kung hindi ho tayo nanampalataya, nanampalataya lang tayo at hindi tayo humakbang sa pananampalataya, may mangyayari ba? Wala hong mangyayari. Kaya mga kapatid, yun ang gusto natin ipakita ho dito, na every time na meron tayong mga decisions sa buhay, basta alam po lamang natin yung ating ginagawa at pinagkakatiwala natin sa Diyos at lahat ng bagay ay para sa Diyos, huwag ho tayong matakot. Once ito'y para sa Panginoon, huwag ho tayong matakot kasi nga ay sasamahan naman tayo ng ating pong Panginoon. Kaya nga, hindi ako natatakot sa ating pong simbahan. Lagi kong sinasabi, sa Diyos naman ito eh. Bahala ng Diyos dyan. Siya rin ang magtutustos ng sa simbahan. Siyang magtutustos sa pangailangan ng simbahan. Kaya huwag tayong matakot. Mga kapatid, once again, ang miracle ay nangyayari at nagaganap once we step out. Kapag tayo po ay talagang humakbang, kasi iyan ang gusto ng Panginoon. Faith without works is dead. Wala hong saysay. Okay. Sabi nga, many people say, I believe God will bless me. Maraming tao nagsasabi, naniniwala ako ako'y pagpapalain ng Diyos. Pero wala namang ginagawa sa buhay. Pagpapalain ba talaga? Kahit anong gawin nating pananampalataya at paniniwala, kung wala ho tayong ginagawa, anong mangyari? Wala hong mangyayari. Maniwala ho kayo. Parang katulad lang ho kayo ni Juan Tamad, na nakahiga, na nakatingin doon sa bunga ng bayabas, hinug na. Sabi po ni Juan Tamad, kapag nalaglag ka, saka kita kakainin. Pero gustong-gusto na kitang kainin, hihintayin na kita malaglag. Pwede nang kainin eh. Pero hintayin pa. Hanggat hindi mo kinuha, ginawa, pinitas, hindi mo makakain siya. Kaya hanggat pwede pang kainin, baka mamaya naunahan ka na ng ibon,
Naunahan ka na ng uod. Di ba? Pagbuha mo ay hindi mo na makain. So mga kapatid, sinasabi po natin, huwag tayo maging huwan tamad. Ano po? Kahit naniniwala tayo na tayo pagpapalain, hanggat hindi tayo gumagawa, hindi ho tayo mapagpapala. Di ba? Kaya ang pagpapala ay dumarating kapag tayo po ay gumagawa. Di ba? Paano mo sasabi na ikaw ay pagpapalain ng Diyos, bibigyan ka ng trabaho kung nagtirinulog ka lang sa bahay? Ako'y pagpapalain ng Diyos. Magkakaroon ako ng trabaho na naginip ho ako sa'yo. Di doon ka sa higaan mo magtrabaho. Panaginip. Di ba? Kung wala kang gagawin, kaya kung naniniwala kang magkakatrabaho ka, bibigyan ng trabaho ng Diyos. Halimbawa, di humayo ka, maghanap ka ng trabaho at doon ho gagawa ang Diyos para ho sa iyo. Kinakailangan may action. Hindi po pwedeng wala. Okay? Sabi iba, I believe God will use me. Ako'y naniniwala na ako ay gagamitin ho ng Diyos. Pero ayaw mo naman magpagamit. Di ba? Naniniwala ba kayo gagamitin ng Diyos? Di ba? Isa lang yung papagamit eh. Naniniwala ba kayo na kayo gagamitin ng Diyos? Yan. Pero dapat magpagamit. Di ba? Kung gusto natin gamitin tayo ng Panginoon, magpagamit ho tayo sa Panginoon. Huwag ho nating gamitin ang Diyos, magpagamit tayo sa Diyos. Magkadalawa kasi yan eh. May mga taong ginagamit lang ho ang Diyos. Kaya nga sabi nga doon sa pinanood kanina, sabi ng iba, ang pagpapastor daw ay negosyo. Yan, negosyo lang daw para magkaroon lang ng pera. Pero sabi ng pastor na nangaral, hindi totoo yan. Maraming sakripisyo, maraming problema ho sa simbahan na hindi kayang gampanan ng isang tao na hindi tinawag ng Diyos para ho magpastor. Well, mga kapatid, kung gusto natin magamit ng ating pong Panginoon, magpagamit ho tayo. Okay? Huwag ho natin gamitin lamang ho ang Panginoon. Then, sabi pa nga ito, I believe God will provide. Naniniwala ho, may mga taong naniniwala na ang Diyos ay magsusupply sa kanila, magpo-provide sa kanilang pangangailangan. Pero kung wala kang gagawin, hindi ka susuplayan din ng Panginoon. Bagamat may pangako ang Diyos, pero ang Diyos gusto niya na gumawa ka, mag-action ka. Then, kapag gumawa ka, humakbang ka, doon lang ho gagawa ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Doon lamang gagawa ang Diyos sa buhay mo. Ayan. Kahapon niya ho ay naikwento ko doon sa yung ginawa ho. Actually, naalala niyo po, hindi naman ako talaga humihingi sa inyo. Hindi ako nagre-request kahit kanino man ng para ho sa akin. Bagamat ho ako ay merong sasakyan, yun ho ay ginagamit sa ministeryo. Provided po ng church yung gasolina, pero hindi po provided ng church yung maintenance. Kaya kapag mayroong problema ho dyan, ay hindi ko rin sagot. Sagot ho ng Diyos. Kaya ang Diyos, gumagawa din naman ng paraan. Kaya nakakatuwa, gumagawa ang Diyos ng paraan. Kaya nga ho, kasi yung aking pong gulong, actually, matagal na yun eh. Yung gulong kasi ng sasakyan ay sumabit kasi yun sa gutter noong dati pa. Kasi alam niyo man doon sa lugar namin, masikip yung lugar. Minsan paparadahan pa yung kalye. Tapos pagliko ng ganun, sumabit ho doon sa iniwasan kong sumabit doon sa nakaparada, sumabit naman yung gulong doon sa doon sa gutter. So nung tiningnan ko, abay, bumukol. Bumukol po yung gulong, stage 1. Nagkaroon ng bukol. Habang tumatagal, lumalala. It's stage 2. Habang tumatagal, nag-stage 3 na. Malapit na yung stage 4. Pag stage 4 man, sasabog na yan. Ang problema, sabi ko, Lord, wala akong budget para ho dyan. Kaya ako'y takbo lang ng takbo. Takbo ng takbo para lang naman ho talaga sa ministeryo. Basta takbo lang ho ng takbo, bahala na kayo Panginoon. Kung sumabog dyan, di palitan, bahala na rin kayo mag-provide. Ganun lang naman ako eh. Basta takbo lang ng takbo kasi yun ay ginagamit naman sa ministry. Salamat sa Panginoon dahil may mga tao na nakakita, may bukol na. May bukol na. Kaya kahapon, nung isang araw, napalitan ho siya ng bago. Yan, hindi lang isa, dalawa pa.
Yan. Hindi lang isa. Kaya ganun ho ang provision ng Panginoon. Ano po? Basta hagbang lang, tuloy lang, magministeryo lang. Alam naman ng Diyos yung ating pong buhay. Kaya salamat doon sa mga tao na ginamit ho ng Diyos para ho ma-provide yung dalawang gulong. Kaya ngayon hindi na ako kakaba-kaba na tumatakbo. Ano po? Kaya nga hindi ako dumadaan sa expressway. Lagi ako sa service road. Kasi kapag may mangyari man, sumabog man yung gulong, at least pwede mapalitan. Pero pag nasa expressway, napakadelikado kasi. At kapag ako'y magpatakbo ay hanggang 60, 70, 80 lang, hindi ho ako tumatakbo ng 90, lalo na pag expressway. Hindi ho ako tumapatakbo ng ganun kasi nga natatakot ako baka sumabog yung gulong. Okay? So yun mga kapatid, God will provide, ipoprovide ng Diyos sa atin yung ating pong pangangailangan, pero kailangan nating humakbang. Kailangan natin humakbang. Kaya yun ho ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ko, faith requires action. Sabihin po natin, faith requires action. Yun ang klaseng pananampalataya na gusto ng Diyos na meron ho tayo. Ano po? Yung pananampalataya na gumagawa. Pananampalataya na talagang humahakbang. At kapag humakbang tayo, doon lamang ang Diyos na gagawa ng himala. Okay? Sa isang illustration, sabi ito, even though a chair is sturdy, ano po? Okay, naniniwala ba kayo na matibay yung inuupuan yung Naniniwala ba kayo dyan? Pero pag hanggat hindi nyo pa nauupuan ng isang upuan, hindi po napapatunayan, hindi kayo naniniwala na ito ho ay matibay. Kaya lang ho tayo naniniwala kasi naupuan na ho natin. Marami hong upuan na bumabagsak. Di ba? Si John nga ilang bis na bumagsak sa upuan natin, gumaganyan Di ba? Meron pong mga upuan na hindi matibay. Pero sabi nga, hanggat hindi mo nasubukan na upuan, hindi ka naniniwala na ito ay matibay. Di ba? Kaya nga minsan pagkahalimbawa first time nyo, pumunta kayo sa isang lugar, tapos meron kayo nakita na mga upuan, hindi maliban kung nakita nyo talaga totoong matibay, sementado siya. Pero pag mga halimbawa kahoy-kahoy lang, bago nyo upuan, talagang inuuga-uga muna, tinitingnan muna kung talagang matibay. So, pag inupuan, doon mo lamang masasabi na talagang totoong matibay kapag hindi siya bumagsak. So parang ganun ho ang ating pong pananampalataya. Hanggat hindi tayo, hindi natin inalagay ang ating pong buong pananampalataya, paniniwala ho doon, hindi rin tayo maniniwala. Kaya nga sabi to, real faith sits down on God's promises. Tandaan natin, ang pangako ng Diyos ay matibay. Kaya lamang minsan takot ho tayo na manangan doon sa kanya hong mga pangako. Bakit? Kasi nga hindi ho tayo sanay na mabuhay sa pananampalataya. Diba? Pero ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo doon sa pananampalataya. Okay? Yan ang gusto ng Panginoon. Mabuhay tayo sa pananampalataya, yung pananampalataya na may kalakip na gawa. Pananampalataya na humahakbang. Okay? Halos lahat ng mga miracle ng Panginoon sa banal na kasulatan ay laging sinasabi ng Panginoon, gumaling ka, nangyari ito sa iyo dahil sa iyong pananampalataya. At ang pananampalatayang iyon ay kanilang pinakita, yung pananampalataya na may kalakip na gawa. May action po iyon. Ano po? Si Bartimeus, bago siya pinagaling ng Panginoon, nabulag, ano po? Bago siya pinagaling ng Panginoon, naniwala siya sa Panginoon, nanampalataya siya sa Panginoon, at humakbang siya sa pananampalataya, kaya siya pinagaling ng ating Panginoon. So lahat niyon ay talagang meron pong action. Okay? Pangatlo, anong klaseng pananampalataya? Sabi ito, faith that breaks impossibilities. Ano po? Pananampalataya na bumabasag sa mga imposible. Dito tayo ay dihado. Sapagkat tayo nga kadalasan ay nabubuhay sa ating pong nakikita. Ayon po sa atin nakikita. Pag mga bagay na hindi na natin nakita at hindi pa natin naranasan, minsan alinlangan ho tayo na talagang magaganap at mangyayari. Pero sa Diyos, walang imposible. Okay? Ang mga bagay na imposible sa tao ay posible sa ating pong Panginoon. Okay, sabi nga sa Matthew 17 verse 20, if you have faith as small as mustard seed,
Okay? May karugtong po yan. Sabi ko, kapag nagkaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa, masasabi nyo sa bundok na ito, lumipat. Pag sinabi nyo sa bundok na ito na lumipat doon sa karagatan, sabi nga, gagawin nyo ng Diyos para sa inyo. Lilipat po yung bundok. Di ba? So, nangyari? Yes. Pwede mangyari? Yes. Okay? So, sino ang tao na nagpalipat ng bundok? Meron na ba kayo nakita ang tao nagpalipat ng bundok? Meron. Si Marcos. Yung bundok di sa may bandang kamundukan, inilipat doon sa sa boulevard. Dati sabi ko si Moises ay hinati yung dagat, si Marcos inusog yung dagat. Pinatambakan man yung recreation. Ayun. Pinatambakan. Ayun na mga building na nilipat yung bundok doon. Well, mga kapatid, wala hong imposible sa Diyos, pero sa tao ang imposible ay nagiging posible basta karoon ng pananampalataya sa Panginoon. Sabi doon, kung kayo may kasinlaking ng pananampalataya, kasinlaki ng butil ng mustasa, sasabihin nyo sa bundok na ito lumipat, gagawin nyo ng Diyos. Dahil sa Diyos, sabi ito, nothing will be impossible with God. Wala rin po, kung sa Diyos wala imposible, tapos nanampalataya ka sa Diyos, then wala rin imposible sa atin. Kaya dyan ho tayo, dihado, kasi nga, hindi ho tayo sanay na mabuhay sa pananampalataya. Kaya minsan yung mga imposibleng bagay, hanggang ngayon, imposible pa rin para ho sa atin. Pero kapag tayo nanampalataya at nakuha natin yung mga pananampalatayang iyon na bumabasag sa mga imposible, makakakita talaga tayo ng himala ng Diyos. Miracle ng Panginoon. Mga bagay na imposible. Actually sa Biblia, marami pong mga bagay ang ginawa ng Diyos na mga imposible. Bakit? Kasi nga, sabi nga, God specializes in impossible situations. Diyan ho, eksperto ang ating pong Panginoon sa mga bagay na imposible. Sabihin po natin imposible. Yan. Tayo mo imposibleng bagay. Di ba? Sabi nga, yung misis ko, imposible ko mapangasawa yan eh. Pero nangyari. Dahil wala imposible sa Diyos. Alam niyo bakit? Kasi nga, kami po ay magkalayo ng sitwasyon. Hindi, yung misis ko kasi ay, siyempre dalaga ako, may boyfriend ako noon eh. May girlfriend. May girlfriend ako noon eh. Di ba? Imposible, di ba? Di, pinapatawa ko lang ngayon. Yun na kakatawa sa inyo, masyado kami paniwala. Kaya nga, di ba? Hiniling ko sa Panginoon na talagang siya mapangasawa ko. Di ba? Pero may girlfriend po kasi ako noon bago ko siya naging girlfriend. Imposible na maging kami dahil siyempre mayroon akong ibang girlfriend. Pero umayaw na ako doon. Ako lang ayawan. Ayaw akong hiwalayan ng aking girlfriend eh. Bakit? Kasi nga imposible, parang imposible eh. Pero wala nang imposible sa Diyos. Nung akin pong hiniling sa Panginoon, wala na ho siyang magawa, kundi ibigay sa akin yung hinihingi ko sa Panginoon. Di ba? Kaya nga ho, salamat ho sa Diyos sapagkat ang mga bagay na imposible ay nagiging posible. Hindi ko nakikwento yung ayaw ko na, natatawa kayo. Kakwento sana ako ng love story namin eh. Wag na. Abangan nyo na lang sa next February na lang. Okay. God specializes in impossible situations. Diyan ho eksperto ang ating pong Panginoon sa mga bagay na imposible. Diba? Lahat ng naganap at nangyari sa mundong ito, galing ho sa imposibleng bagay.
Katulad halimbawa ng creation, yung mga paglikha ng Diyos sa mundong ito, di ba? Galing sa wala. God created something out of nothing. Di ba? Posible o imposible? Imposible po yan eh. Pero ang Diyos, dahil sa Diyos ay walang imposible, nung sinabi niya magkaroon ng langit at lupa, nagkaroon. Nung sinabi niya magkaroon ng halaman, nagkaroon. Di ba? Kaya pati nga yung ating sarili ay himalaho ng Diyos yan eh. Imposible. No? Kaya, pero sabi ng Panginoon, magkaroon ng Jose. Nagkaroon ng Jose. Di ba? Kasi creation tayo ng ating pong Panginoon. Well, mga kapatid, sa Scripture, maraming bagay ang ginawa ng Diyos. Pinatunayan lamang po niya ang mga bagay na imposible. Halimbawa, si Moises, nung siya po ay tumawid kasama ng mga Israelita sa dagat na pula, ang tanong ho natin, sa ating sariling kaisipan, in our human mind, imposible ang makatawid. Di ba? Ito kasi ang kwento. Sila po ay hinahabol ng mga, yung mga Israelita, hinahabol po, doon sa ilangan po, hinahabol po ng mga Egyptians. Okay? Kaya sila po yung malapit ng maabutan. Bakit? Kasi nakarating ho sila sa baybayin, sa may tabi ng dagat. Pagtingin nila sa kabila, bundok. Pagtingin sa kabila, bundok. Pagtingin nila sa likod ay yung makaaway. Pagtingin nila sa harap ay dagat. Wala na silang mapuntahan. Kaya ang Diyos ay gumawa. For nothing is impossible with God. Ano po? Biniak ng Diyos. Yung dagat na pula. At doon sila tumawid. Di ba? Ang tanong, sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling kaisipan, kaya ba? Pwede bang mahati yung dagat? Imposible, di ba? Pero ginawa ho ng Diyos. Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Diyan ho, eksperto ang ating pong Panginoon. Kaya dapat sa Kanya ho talaga tayo maniwala. Si David at saka si Goliath, halimbawa, imposible ba na matalo ni David si Goliath? Imposible ho yun. Bakit? Kasi nga kay Goliath pa lamang, takot na ang buong Israel. Sa kay Goliath pa lamang. Bakit? Si Goliath ay napakalaki, magaling na mandirigma na tao, na kahit siya lang, laban ho sa lahat ng mga sundalo ho ni Saul, ay sapat na ho si Goliath. Kaya kinatatakutan ho siya ng mga sundalo ng Israel. Pero ito si David, na kung titinan nyo ang larawan, kasi ay katulad po ng ikaw at saka yung langgam. Kaya mo pa mapaglaban sa langgam? Ang langgam, kakagatin ka lang. Pero kaya mo siyang tirisin, kaya mo siyang patayin. Parang ganun ho ang pwedeng gawin ni Goliath kay David. Pwede siyang tirisin ni David. Pero dahil sa Diyos, sa Diyos ay walang imposible, napatay ni David si Goliath. Hindi dahil sa lakas ni David, hindi dahil sa galing ni David, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ang tanong ho ni David ay, sino ba ang support na ito? Sino bang support na ito lumalapastangan. Ayan. Sino bang support na ito na lumalapastangan sa bayan ho ng Diyos? Yan. Kaya nga dahil doon, talo ho ni David si Goliath dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Posible o imposible? Imposible yon. Pero naging posible dahil sa pananampalataya. Si Daniel, nung siya po ay tinapon sa yungib sa lion's den, di ba si Daniel itinapon ho doon sa mga leon. Posible ba na siya ay makaligtas o hindi? Imposible na ho yun, sapagkat kapag ang isang tao ay, mga carnivorous kasi yung mga leon, pag amoy po ng tao yan, na pwede nilang lalapain talaga yan. Pero nung si Daniel ay nandoon, nakaligtas siya dahil sa Diyos ay walang imposible. Kaya nga nung sinigawan po siya ng hari, si Haring Darius, madaling araw, sabi ni Haring Darius, Daniel, yeah. Kasi balon eh. And, kumusta ka na dyan? Buti naman, man. Sabi, ligtas ka ba? Oo, kasi nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para patikumin ang bibig ng leon. Kaya siya ay nakaligtas. Well, mga kapatid, sa sinasabi po natin,
Walang imposible sa Diyos. Kaya pa rin niyang gumawa ng paraan para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Okay? Ito, ang panghuli, ano po, the feeding of the 5,000. Alala niyo yung kwento? Ang 5,000 tao pinakain ng Panginoon Jesus sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Kaya nga ho, kinakanta lagi ng mga bata, 5 tinapay at 2 isda, kinain ng pusa. Ay, hindi pala. Inahalay ng bata. Di ba? So, kaya ba? Imposible ba o imposible? Di ba? Imposible po yun. Mantakay po 5 tinapay. Buti sana kung yung tinapay ay talagang sobrang laki para mapakain yung 5,000, 5 tinapay. Hindi. Pwede ba? Baon lang ho na bata yun eh. Siyempre kasi laki lang yun ng pandesal. Di ba? O kaya kung malaki man, hindi pa rin sasapat actually. Ano po? Ilalo naman doon sa 2 isda. Ano kayang klaseng isda yun? Hindi man siguro dilis yun. Alam naman, tuna ho yun, pasampasan ng bata, kanyang baon. Tunang napakalaki, o balyena, para mapakain yung 5,000. Di ba? Talagang imposible. Di ba? Pero sa Diyos, walang imposible. Kaya mga kapatid, yun ang klaseng ng pananampalataya na gusto na makita ng Diyos sa atin. Yung naniniwala tayo kahit sa mga bagay na imposible. Kaya nga iyon ang kaibahan natin as Christian doon sa mga unbeliever. Ang mga unbeliever, naniniwala sila kapag mayroon sila nakikita, pero tayo ay naniniwala kahit wala ho tayo nakikita, at higit sa lahat, kahit sa mga bagay na imposible, naniniwala pa rin ho tayo dahil alam po natin mayroong Diyos na gagawa para maging posible ang lahat. Hindi naman tayo ang Diyos ho ang gagawa. Kaya lamang, gusto ng Diyos, manampalataya tayo sa Kanya. Kaya sa Diyos ay walang imposible. Kaya sabi to, what is impossible for man is possible with God. Yan, katulad po ng isang illustration. Ano po? A small key can open a big door. Diba? Nakikita niyo yung susi. Napakalit lang ng susi Pero kaya niyang buksan ang napakalaki, kahit gano'ng pakalaking pintuan na iyan. Di ba? Ganyan na ganyan din daw po, sabi nga, ang ating pananampalataya bagamat maliit lang, but it opens the door for God's power. Di ba? Kaya kahit maliit lang pananampalataya, sabi nga, magbubukas ito ng kalangitan para sa iyo, para sa kanya hong kapangyarihan. Di ba? Kaya nga ho, sabi ng Bible, kahit halimbawa sa atin, gusto niyo pagpalain ng Panginoon? Gusto niyo pagpalain ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, sabi ng aklat ng Malakay, kapag tayo po ay nagbigay ho ng ating pong tithes sa Panginoon, bagamat hindi yun natin pinagbabatayan when it comes to tithing, sabi lang ng Biblia, sabi, subukin niyo ako. Mismo ang Diyos ang naghamon sa atin Subukin niyo ako kung hindi ko bubuksan yung durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Di ba? Yang Diyos ang naghamon ho sa mga tao na subukin daw po siya. So, ibig sabihin, ang hinihingi lang talaga niya yung manampalataya sa Kanya na gumawa ayon po doon sa sinasabi ng Diyos. Ano ho ang hinihiling ng Panginoon doon? Ibigay ninyo ang inyong ikapo. Subukin nyo ako. Diba sabi ng Biblia? At bubuksan ko ang durungawan ng langit upang ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya the small, magkano lang ba yung tithes natin Diba? Maliit lang naman yun Magkano lang naman yan. Pero hindi ho yun ang issue. Hindi po yung tithes ang issue doon, kundi yung ating pananampalataya na ginagawa natin yung ating pong obligasyon sa Diyos. Then God will, papatunayan niya sa atin, gagawin niya na bubuksan ang durungawan ng langit upang tayo po ay pagpalain. Okay? So, ganun ho ipinapakita ng Diyos ang kanyang kayang gawin kahit sa mga bagay na imposible. Ganyan niya ipinapakita sa atin. Kaya niyang gumawa ng posible na bagay kahit sa mga bagay na imposible. Amen ba yan? Kaya ng Diyos yon. Kaya nga ho, kung mayroon kang problema, kaya ng Diyos na bigyan ng solusyon yan. Kung mayroon kang sakit, kaya ng Diyos na ikaw ay pagalingin. Kung wala kang pera,
kaya ng Diyos na ikaw na iproduce sa iyo ang pera. Pero kailangan mo lang manampalataya sa Kanya at humakbang sa pananampalataya. Kahit mga bagay na imposible ay kayang gawin ng ating Panginoon. So ano po ang pinoproduce po ng faith? Sabi ito, faith produces courage in faith, in fear. Ano po? Ang pananampalataya ay nagbubunga ho ito ng tapang sa gitna ho ng takot. Ito ay nagpo-produce ng hope sa panahon ng kadiliman. Kaya mayroon tayong sinasabi na there is light at the end of the darkness. May pag-asa, ano po, sa kabila ho ng kadiliman. Okay? Ang faith nagpo-produce ng strength in weaknesses. Ano po? Sa panahon ng kahinaan, kapag kayo nananampalataya, na ikaw ay lalakas kapag mayroon kang pananampalataya. Okay? Miracles, faith produces miracles in impossibilities. Di ba? Sa panahon po ng mga bagay na imposible, kaya hong gumawa ng himala ang Diyos. Kapag mayroon lang tayong pananampalataya. So, sinasabi nito, faith changes the atmosphere of our lives. Di ba? Kaya iba ho, kapag mayroon kang faith, nababago ho ang kapaligiran mo. Nababago ho ang sitwasyon ng buhay mo kapag mayroon kang pananampalataya. Lumalakad ka sa pananampalataya. Nabubuhay ka sa pananampalataya. Iba ho ang pakiramdam. Iba ho ang buhay kapag ikaw ay lumalakad sa pananampalataya. Okay? So masarap ang mabuhay sa pananampalataya. Naniwala ba kayo doon? For we live by faith, not by sight. Okay? Sa ating pagtatapos, sabi nga, sa Hebrews chapter 11, ang Hebrews chapter 11, ano po, ay punong-puno ng mga ordinaryong tao na nagtiwala ho sa extraordinaryong Diyos. Di ba? Kaya nga ho, mayroon tayong tinatawag na heroes of faith. Ano po? Sa chapter 11 ng Hebrews. Kaya diyan nakatala yung mga taong naniwala, sumampalataya talaga sa ating Panginoon at naranasan nila yung extraordinary na mga himala ng Diyos dahil sa extraordinary na Diyos. Kaya nga, faith made the difference. Yun ho ang kaibahan natin as Christian doon sa mga hindi mananampalataya. Iba ho tayo sa kanila. Diba? Tayo ay lumalakad sa pananampalataya, samantalang sila ay lumalakad ayon sa kanilang nakikita. Bagamat, oo, lumalakad din tayo sa ating nakikita, pero mayroon tayong additional na paniniwala na pwede tayong mabuhay ayon sa pananampalataya. Sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yun ho ang kaibahan ho natin at kalamangan ho natin sa kanila. Okay? Sabi today, God may be asking you to trust Him. Ano po? Gusto ng Diyos na tayo magtiwala ho sa Kanya patungkol sa ating pamilya. Yan. Kumusta pamilya ho natin? Mayroon pa ba tayong problema sa ating pamilya? Mayroon pa tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Magtiwala lang ho tayo sa Panginoon at ang Diyos ho ay gagawa at gagawa. Walang imposible sa Diyos. God is asking us to trust Him for our ministry. Diba? Yung ating ministeryo, kumusta? Ayos pa ba sa harapan po ng Panginoon? Gusto ng Panginoon na tayo po ay magtiwala ho sa Kanya. He is also asking us to trust Him for our finances. Yan, tungkol po sa ating po mga finances, nagtitiwala pa ba tayo sa Panginoon? O sa trabaho na lang? Sa Diyos o tayo magtiwala? Diba? For our future, nagtitiwala pa ba tayo sa Panginoon? Kumusta yung ating kinabukasan? Nakasalalay pa ba ito sa Diyos? Yun ang gusto ng Panginoon. Magtiwala daw po tayo sa Kanya. Maniwala, sumampalataya tayo sa ating pong Panginoon. Sabi nga rito, do not limit God sapagkat sa Diyos, He is a unlimited God po siya. Hindi po siya limitadong Diyos. Okay? Sabi ito, faith opens the door for miracles. Ano po? Yung pananampalataya, nagbubukas ng pintuan ng mga himala. Kapag tayo humakbang sa pananampalataya, God will do the miracles. So therefore, we need to walk by faith, live by faith. Ano po? Pareha lang yun. Lumakad sa pananampalataya, mabuhay sa pananampalataya, then trust God completely. Yan. Magtiwala ng lubos sa ating pong Panginoon. Sabihin po natin sa ating katabi, magtiwala ka ng lubos sa Diyos.
Dapat talaga magtiwala tayo ng lubos sa ating pong Panginoon. Yun lang naman, doon lang naman natutuwa ang Diyos sa atin eh. Kapag lubos tayo nagtiwala sa Panginoon, doon na natutuwa ang Panginoon. For sabi ng Bible, for it is impossible to please God without faith. Therefore, live by faith, walk by faith, trust God completely. Amen? Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay patuloy sa ating pong gawain at purihin natin ang ating Panginoon sa oras na ito.